Beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome ko sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo sa sarili mo. Tatandaan nyo, I'm only the guidance. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Nakailan na ba ako? Isa pa. Kay Leo. July 16 to 31. Uy. Kailangan mo nang umalis sa isang sitwasyon na hindi makakabuti sa'yo, no? Eh, siyempre, may mga tao pa rin na pag-uusapan at pagchichismisan ka. Family matter. May mga family matter? Kung ano man yung family matter nyo. Pero, seahorse. Buti tinawag mo si seahorse, parang buntis. No? Siguro andito yung sitwasyon na kung ano man yung family matter, iba-iba ang family matter. Siguro iba kailangan kumain ng ano. Kasi siguro iba may pagka-sensitive. A part of the family, maaaring ikaw or someone, o may mga kailangan ng magpalit ng mga pagkain, mga vegetable, ganyan. May mga misunderstanding, 16 to 31, ano? May mga misunderstanding situation, kung kanino man yang, kung saan parte ng buhay mo man yan, you need to depend yourself. May mga bagay na didependahan mo yung sarili mo. Sa second half, siguro sa mga chismis, sa mga tao na na babatikusin ka, or sa iba naman sa inyo, is kailangan mong maging matatag dito kasi shield siya, di ba? Kailangan mo maging matatag kasi medyo may dark place siya. Siguro kasi nandito rin siya, di ba? Kasi may mga bagay na kailangan mong manindigan or maging matatag or kailangan mong umalis sa isang sitwasyon na dark. Kumaga yung parang hirap ka, nag-iisip ka, ganyan. Wish bone, a wish granted. Uy, congrats, merong isang wish granted na nangyari or natupad or matutupad in your life. Control your anger and you will be sorry. Naku, eto ata to, oh. Kasi may mga misunderstanding, di ba? Ibig sabihin, dependehin mo yung sarili mo. As long as alam mong tama ka, ha? Pag tama ka. O maari din naman mga misunderstanding lang, mga hindi pagkakaintindihan, pagkaunawaan. Yung wag ka masyadong mag-fire or magbuga ng or maging kidlat dyan, no? Sa nakita ko dito. Dahan-dahan lang, calm. Someone is trying to come between you and a friend of something you want or something you want. Kung sino man to, kung ano man ito, maring ito to. Maring mga chismosang palaka. No? Kung ano man tong sitwasyon na to. Tingnan natin, ano ang parating kay Leo. Ay, energy mo muna. Energy ni Leo, kalahati ng buwan. Second half. Energy ni Leo. Laki ng baraha. Tingnan natin. Uy, the King of Pentacles. Aba. Okay, energy mo
Ah, kailangan mo tulungan yung sarili mo dito. No? Ang nakita ko sarili nakita ko kasi dito, ikaw, sarili mo mismo tutulungan mo dito. Kasi why? Para andito ka sa sitwasyon ng panghihinaan ka. Parang may lungkot o may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng doubt o kaya may mga sitwasyon na hindi ka nagkikilos, ganyan, or may mga sitwasyon na nagkakaroon ng distraction sa'yo to focus to your stability, sa work mo, sa mga bagay-bagay, no? Kumbaga, nakahain na yung pagkain, may mga ginagawa ka pang ibang bagay, ganyan. May mga inaasikaso ka pa ng ibang bagay, mga ganang sitwasyon, no? And the energy ng iba dito, siguro andin yung sitwasyon, may konting lungkot, syempre, siguro moody-moody type sa iba, and siguro may mga sitwasyon na dramatic situation, may mga sitwasyon na gusto mong i-pursue, pero hindi mo agad siguro mapupursue, may mga malalak of idea ka also, malalak of focus ka. Halimbawa, gusto mo, may trabaho ka, halimbawa, di ba? O may mga ginagawa ka, ano man yan, hindi ka doon makaka-focus. Kumbaga, yun nga sabi ko sa'yo, di ba, parang pag kumakain, bago matapos yung pagkain mo, umabot ka na ng 2 oras, 1 oras, mga ganyan, di ba? Parang nagbubuting-buting-ting ka pa, imbis na nasa hapagkanan ka na, may binubuting-ting-buting-ting ka pa na iba. Mga ganun. Malala ko focus ka, ideas, pwede rin na malilito ka kung ano yung gusto mong unahin in your life. There's a blockage, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. No? Parang hindi ko nakikita na, may creative block ka, actually, dito sa situation mo. Maaaring hindi ka nga makakapokus sa sarili mo. Pero alam mo, magnetic ka. Kailangan mo lang talaga is kumilos, no? Kailangan sa'yo this time is may mga bagay na kailangan mong baguhin, kailangan mong mag-focus, no? May mga bagay na need to withdraw, ganyan. May mga bagay na kailangan mong i-recover or makarecover in a difficult situation ng life. Yun. Try to analyze, no? Try to analyze, make a strategy, or magkaroon ka ng progressing dito sa situation. So, nakita ko dito. Mag-trust ka sa intuition mo dito. Pero, syempre, kumilos ka. Kasi, yung success and positivity happen sa buhay mo, it's up to you. It's up to you. Kumbaga, dito ka sa sitwasyon mo na wala pang mangyayaring pagbabago in life, no? Siguro kung ano ka dati, magiging ganun ka. Pero sana wag mo panatilihin yung ganun. You need to concentrate, no? Kailangan mong mag-umpisa o umpisahan yung idea na naiisip mo o yung meron ka sa ngayon. Start a new beginning in life. Kung ano mga opportunities, mag-focus ka. Ganun ang ibig sabihin. Mag-focus ka sa sarili mo. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Leo? Ano pong parating kay Leo? Ay, ano yun? Ano yun? Okay. Bakit ganyan? Oh, teka lang. Parating sa'yo, magkakaroon ka ng delay. Magde-delay ka. Mai-imbalance ka. Yan ang parating sa'yo. May burden, May burden ako nakikita sa'yo. Sa ngayon kasi, ang nakikita ko sa'yo, magkakaroon ka ng may mga unexpected change kasi na magaganap sa'yo. Kung sasabihin mo sa akin, ate, maganda ba siya? Hindi siya maganda. Kasi you need to be responsible, no? May mga bagay na kailangan mong maging responsable dito. Ang nakikita ko parating din sa'yo dito, may tao akong nakikita na gagamitin ka o ginagamit mo siya. Pero may taong may panggagamit. Ako nakikita. May taong ginagamit ka or gagamitin ka niya. No? Sa iba naman dito is
a breakup sa iba dito. Makakaramdam ka ng pain, ganyan. May tao akong nakikita na also may burden, ano. May burden siya, may tao na maaring ikaw or vice versa. Medyo magiging ano siya, parang hindi kayo mag-fit ng pag-uusap. Ganun. Hindi kayo, maaring magkakausap kayo by the phone or by the text. Ganun. Parang may konti siyang burden ka mararamdaman sa kanya. Parang may konting hindi fitted lang. Parang unexpected na ganun yung mangyayari. Yan ang nakikita ko dito. Kakaroon ka ng commitment with someone. Maaring sa trabaho mo, maaring sa part of the family, or kung sino man itong tao na to. Yan, medyo iba yung, hindi compatible incompatible ito. O kaya handin yung sitwasyon na maaring hindi ka magkakaroon ng trust sa kanya or hindi ka magta-trust sa kanya. Pero mag-ingat ka pa rin sa panggagamit. So, iba sa inyo makaka-receive ka ng text message or communication with someone. Iba dito, meron ditong related to money. Dito siguro, you need to commit when it comes sa financial mo. Leo, sa nakita ko, kailangan mo maghigpit. Kasi, medyo pag napabayaan mo to, kasi ang nakikita ko sa'yo, you're not stable. Hindi ka stable dito. Lahat palabas yung pera mo. You need to be commit or you need to be devoted doon sa pera mo, sa trabaho mo, ganyan. Kailangan mo. Kung asang aspeto ng buhay mo yan. So, iba naman dito, nagkaroon ng mga financial dispute, conflict, sa loob ng tahanan. Siyempre, may mga naghigpit, ganyan, or kailangan maghigpit na sa pera, sabi dito. And then, may tao rin dito na nangako or mangangako na hindi niya matutupad. Anong dapat iwasan? Ano dapat iwasan ni Leo? Second half. Oops. Queen of Cups. Okay. Ang dapat mo daw iwasan is not yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Yung hindi ka mag-focus to accept the transformation na pwede mo namang, pwedeng actionan, pwedeng gawin, pwedeng umpisahan, no? Ang iwasan mo din yung not to follow your idea to make it reality, no? Kumbaga, you need to follow your heart dito sa situation. May mga bagay na kailangan mo nang mag-isip ng when it comes to your future. Siyempre, save money, ganyan. Mag-focus ka sa sarili mo. You need din ng self-care, ganyan. Kailangan mo rin ng self-care. Kailangan mo ng transformation. Sa ngayon, nagkakaroon ng delay sa'yo, no? Kailangan siguro talaga is you need to focus more sa sarili mo. To structure, to rebuild again, or huwag ka magpapastagnant. Iwasan mo ma-stagnant ka. Iwasan mo hindi ka makapag-focus. Iwasan mo may mga bagay na hindi mo kayang abandonahin, i-let go, yan, iwasan mo. You need to let go something into real life. Kasi may darating na kasaganaan sa'yo. Pag nagawa mo yun, may darating na prosperity, wealth, abundance. Yan. Ang nakikita ko dito. Kamusta ang love? Love is sa lahat Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Love. Okay.
Uy, Leo. Pwedeng malaman ko to si ano? Okay. Okay, when it comes sa love, Leo, merong luma, ano? Kung ikaw is single, vice versa tayo. Kung ikaw is single, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and Aquarius, Gemini, Libra. Kung, ay hindi, may cups din pala. Lahat na handito. Pisces, Cancer, Scorpio. Wala kang pagpipilian. Okay. If you are single, andito yung sitwasyon na naaalala ka ng nakaraan. O naaalala mo siya ha, vice versa tayo. Na handun pa rin yung attraction mo sa kanya. Andun pa rin yung sitwasyon na nagbabalak-balak siya or magbabalak-balak siya. Sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay. Sa iba naman sa inyo, sa ibang mga single. Sa ibang mga single, may 2 hanggang 3 tao. Maaring kasama dito yung ex mo. 2 hanggang 3 tao. May magsusubok sa'yo. Parang mag-a-attempt sa iba sa inyo. Maaring kasama mo siya sa trabaho, maaring kadiling mo siya, nakakausap mo na siya. Kasi nakakausap mo siya. Maaring isa dito, matagal na rin to. Ganyan. Hindi yung magiging sila, parang magiging maalaga siya sa'yo, parang ganun. Yun, ang nakikita ko dito. Kung kayo is in relationship, Leo, nitong tao na to, tandaan nyo palagi yung vice versa. Hindi ko lang maintindihan, ikaw or siya, merong iba eh. May ibang kadiling. May ibang tao ko nakikita dito. Maaring naaalala niya yun, o namimiss niya yun, or maaring magkaroon sila ng connection muli, or may connection sila. Kasi nakita ko yung pag-uusap. Meron. Mag-trust ka sa intuition mo kasi maaring may third party dito, no? Or kung hindi man sa iba sa third party, namimiss niya at naaalala niya itong nakaraan. Yun ang nakikita ko. Kumbaga nagkakaroon din siya ng attraction sa ibang pang tao. Maaring kasama niya sa trabaho o nakapaligid sa kanya. May tao dito na umaasa pa siya na magkakabalikan kayo. Or handun yung thinking about sa iyo. Iniisip ka niya. Naalala niya yung mga good memories in the past. Leo. Tingnan natin. Ano to? Tapos na po. Ano na mangyari? Uy. Okay. Okay, ang nakikita ko sa iyo dito, may isang sitwasyon sa buhay mo na natapos na. No, may isang bagay o sitwasyon na nagkaroon ng fortunate outcome, naging maganda yung resulta. Nagkaroon ng, sa iba sa inyo is, merong satisfaction or nagkaroon ng kasiyahan sa iba. Basta may something happen na naging masaya ka, natapos yun, or na gumanda yung resulta nun, ganyan. Sa nakikita ko dito. And then also, ang nakikita ko rin dito, after, sana wala, no? Kasi sabi naman dito, tinanong ko naman, siguro sa iba tapos na, sa iba hindi pa. Tinanong ko naman yung baraha kung tapos na. Sabi naman niya, tapos na.
Pero maaring sa iba hindi pa, maaring sasabihin ko pa rin sa inyo. Ang sabi kasi dito ni Baraha, na nagkaroon ng mga bad decision or magkakaroon ka ng mga bad decision, may mga sitwasyon na you feeling trapped, yun na nakikita ko sa'yo dito, na kinakailangan mong aksyonan ang sinasabi. Halimbawa, ano ba yung mga situation na na-trap ka? Tinatamad ka, hindi, tulad dito, di ba, hindi ka nakaka-focus sa mga gusto mong focusan, na nakahain na, ikakain, susubo mo na lang, iba pa inuuna, may mga ganun. Ang nakita ko dito. Yung iba dito is, ma-overwhelm ka sa choices sa buhay. Yun. And then also, may mga bagay din o sitwasyon sa buhay mo na pabago-bago isip mo. As in, pabago-bago. Lack of self-discipline ka, Leo, ha? Kung saan aspeto ng buhay mo yan, lack of self-discipline ka. Lack of control ka. May mga bagay na inumpusahan mo na hindi mo natatapos. Di ba? Di ba? Yun. May mga bagay na hindi parang ano ka, sala sa init, sala sa lamig, ganyan. Or vice versa. Pero ikaw to ang nakita ko ikaw to. You need to put some effort. So nakikita ko ito, you need to put effort sa mga bagay na kailangan gawin o kailangan focusan this time. Moving forward, tandaan mo, you are the controller or you are the driver of your life. You need to focus. No, kailangan mo ng strength or kailangan mo na this time mag-action or magpasya to take it action. You need to control yourself. No, kasi this is ngayon kasi lack of control ka, lack of self-discipline ka, ganun. Kumbaga nawawala ka sa sa linya mo o nawawala ka sa purpose mo this time. Mag-focus ka. Uy, lala. Ano po ito, universe? Manalo hangman O, sa nakita ko sa'yo dito, you're hang. No, medyo hang ka ata. Sa nakita ko dito, mag-ingat ka ha, kasi baka may mga kamalian kang magawa. As in, stagnant, ang nakikita ko talaga sa'yo, para may hinihintay ka o nagre-relax ka. Okay naman na mag-relax. Hindi ko naman sinasabi na atin naman, minsan lang ako mag-relax. Okay naman yun. Pero magplano ka rin. No, you need to sacrifice din kasi dito sa sitwasyon. Kailangan mo rin kasi na mag-focus. Huwag lang yung puro nga, dalawa nga yan hangmang. Yun. Sa dito kasi, you're parang iba dito siguro, may mga sitwasyon na magkakaroon ng delay when it comes to success sa iba. Ganyan. May mga stagnant situation, self-doubt, ganyan sa iba. May mga situation na parang may tao rin kasi dito na mag-judge sa'yo. May mga bagay na hindi ma-accomplish ha, Leo ha. Kaya sabi ko sa'yo, huwag kang hangman dito. Ano ba hinihintay mo? Gusto mo lang ba na lumago ang iyong, ang pera mo, ang stability mo, ang meron ka sa ngayon nang wala kang ginagawa? Ba kailangan mo magbungkal, di ba? Kailangan mong, wag kang may mga bagay na you need to finish. May mga bagay na mag-focus ka sa yung spiritual journey or sa yung fulfillment in life. Dito. Kasi may mga bagay na kakulangan ka. Kaya hindi lumalago yung meron ka sa ngayon. Hindi ka lumalago. May kulang. At alam ko na alam mo yun. Kasi walang kusang babaksak na prutas o bunga. At walang lalago na isang halaman o isang tanim nang hindi mo pinagpapaguran.
Okay? At sinasabi rin dito is, maaring may mga tao na i-judge ka or you judge someone. No? May mga pangmamaliit. Yan, maaring mamaliitin ka ng iba or maaring mamaliitin mo yung sarili mo. And syempre, may mga in-conflict situation. Sabihin nga, sabi ko sa iyo, may inuumpisahan o naumpisahan na hindi pa natatapos o hindi tinatapos. May mga pagkukulang din. Kasi, hindi pa talaga, meron din talagang, hindi pa tapos na isang sitwasyon sa buhay mo. Sa iba sa inyo. Judgment. Okay. Dito, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan. No? May mga tensyon, may pambubuli rin ako nakikita. You need to be aware, no? Leo, ingatan mo rin yung mga pananalita mo, ha? Ingatan mo rin ingatan mo yung sarili mo na magkaroon ka ng limitation when it comes sa mga gusto mong gawin. Gawin mo. No, you need to keep fighting to do yung bagay na yon. So, nakita ko dito. Yung mga bagay na kailangan mo magkaroon ng self-evaluation, may mga bagay na kailangan mo na talagang mag-transform or you need mong mag-awakening. No? Sa nakikita ko to. You need to getting away with something in life. Yes, nagkaroon ng mga sadness, nagkaroon ng mga conflict in the past o naging magulo ang isip mo. May mga tao na siyempre may battle, may mga disagreement, siyempre maaaring iba is there's a betrayal in the past, may mga bully situation, nagkakaroon ng iba sa inyo ng battle thought this time sa nakita ko, kasi siguro may mga gusto kang gawin o umpisahan pero hindi mo maumpisahan, di ba? Yun nakita ko sa iba dito. Kumbaga, illusion ka lang ng illusion. Anong nangyayari dun? Namamanipulate ka ng situation. Kumbaga. Sa iba naman, sa nakikita ko dito, you need to be aware. Kasi why? May tao dito na hindi siya magpapatalo sa'yo. May tao dito na they think of you as a competition. Ka-competition ka niya. Sa trabaho, sa same larangan, ganyan. Kung sino man siya o sa relasyon man niya, no? Yan, is ikaw yung nagiging kakompetensya niya. And sinasabi rin dito na you need to be aware din sa mga tao na nagbabait-baitan. Kasi, why? May tao dito na magiging mabait siya sa'yo, magiging, parang siguro gagawin niya yung lahat sa'yo, pero hindi mo mapapansin eh. Hindi mo mapapansin na nangluloko siya, nalililing lang kanya. Kasi may taong mangliling lang o nangliling lang sa'yo. Kumbaga may tao dito na may hidden potential sa'yo. And you need to be aware dun sa bagay na yun. Sabi mo, ate, anong handito lahat, handito si magician eh. Lahat ng element na dyan. Ibig sabihin, marami sila. Ibig sabihin, alam mo, Leo, ang nakikita ko sa'yo dito, imbis na, di ba yung parang ipo-ipo? Imbis na pataas ka, pababa ka. Anong nangyayari sa'yo? Wake up, Leo, wake up. Bumababa ka, pabaksak. You need to be aware dun. Something must be let go. Tandaan mo. Nako, you need to decide dito, no? Oh my God. May mga unexpected, a blow of emotion happen. Meron kang wheel of fortune, no? May tao ditong namimiss. Ay, naku po, dalawa yung mo. Oh.
Mako, Leo, mag-action ka. O kaya dito si Wheel of Fortune. Mag-action ka, alalahanin mo yung nakaraan. Kung saang aspeto ng buhay mo man yan. You need to take it action. Don't be trapped, don't be stuck. Huwag ka lang issue ng ilusyon. Alam ko may dreams ka. Mag-move ka. No? Kailangan sa'yo ngayon isa clarity. To shine again. Be responsible. You need to decide. Kailangan kang may tapusin. Kasi may mga opportunity dumarating sa'yo. May mga opportunity dumarating sa'yo. Unexpected, a blow of emotions happen sa iba sa inyo. Sa iba dito may mga new project o may mga idea ka na gustong i-force mo yun kasi magsasucess siya. You need to concentrate or kailangan mo talaga mag-focus or tulad na sabi ko nga is magkaroon ka ng mental clarity. There's a pain, may mga disappointment, kuhanin mo lang yung iba sa inyo doon. May mga pang-aabuso. May mga pang-aabuso situation, maaring ikaw abusuhin mo yung sarili mo o kaya may mga taong mga abuso sa'yo. Vice versa. Pero makakaramdam ka ng disappointment, ganyan, lungkot, depression, pagkalito, ganyan. And then also, sadness, sorrow, mga intense, kung ano yung meron dito, kung ano yung meron sa inyo, yun, kuhanin mo yung sinasabi ko na yung mga possibility, ano. Pagdating din sa pera, break. Hindi ko alam why, pero mas maraming lumalabas sa'yo this time. Ingatan mo lang kasi baka maubos. Yun nakikita ko dito. May tao dito na wala sa katwiran. May taong mawawalan siya sa katwiran. Maaring may tao, lalaki? Maaring lalaki sa iba? No? May lalaki dito na maaring sa kanya, nang dahil sa kanya, makakaramdam ka ng disappointment, may mga intense situation sa kanya, kung ano man siya, o maaring kasama mo siya sa trabaho, ganyan. Maaring may mga conflict, maari din na itong tao na to, humingi siya ng tawad sa'yo, o humingi siya ng tulong sa'yo, pero hindi ko lang maintindihan dito sa tao na to. Hindi ko alam, siguro pas mo to. Or kakilala mo na siya kasi ang nakita ko energy sa kanya, controller, abusado, bitter, bastos, ano siya, hot and cold situation, dishonest, wala sa katwiran, manipulative. This a person na nangangako o nangako siya na palagi namang napapako. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, you giving, binigay mo sa kanya, in-understand mo siya dito sa sitwasyon na to. Sa iba sa inyo is darating yung time by this by the third week, or maybe 3 days, 3 weeks something, or 3 months, may mga unexpected, a blow of emotion happen sa'yo. Maring ma-depress ka, ganyan. Mga sitwasyon na kung nagkaroon mga separation, ganyan. And then, may hingi sa'yo ng tawad. Maring ganun sa sitwasyon, o controlling ka niya. Yun. May mga emotional pain. May mga heartache. May mga absence of mind. Yung iba sa inyo. Kasi, hindi ka daw makakapag-focus. Kumbaga, unclarity yung mentality mo. Kumbaga, nawawala ka sa purpose mo tulad ng sabi ko sa'yo, diba? Imbes na magkakaroon ka ng stepping up, sabi ko sa'yo, diba, hinihigop ka pababa ng energy mo. Anak, pinupuan mo si mami, Ingatan mo lang yung energy mo, kasi magnetic magnetic ka tao. Ang daming opportunity na dumarating sa'yo, Kailangan mo lang talaga mag-action. Take it action. Arigato namaste, God bless.